Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Blessed morning po mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. Sige po, bago po tayo magsimula sa salita ng Panginoon, iniimbitahan ko po kayo na tayo ay lumapit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay lumapit sa ating Ama. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, dakilain kayo, aming Ama. Hallelujah, lumalapit kami sa inyo, O Diyos, nagpapalinis, nagpapakumbaba. Hallelujah, nagpapalinis, Panginoon, ng aming mga pagkakasala, Lord. Hallelujah. Mula sa aming puso, sa aming kaisipan, sa aming mga nagawa, Lord. Hallelujah. Tulungan niyo kami, O Diyos, na palaging makatindig, Panginoon, sa inyong salita, O Diyos. At palaging maibihis, Panginoon, Lord, ang mabuti, Panginoon, O Diyos. Palaging makita, Panginoon, Lord. Hallelujah. Yung aming kalalagayan, Panginoon. Hallelujah. Kung wala kami sa pagsunod sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa pag-aaral ng inyong salita, Lord. Ay sa bawat makakakinig, Panginoon, ng inyong salita, O Diyos, ay patuloy kayo, Panginoon, na magsalita, Lord. Hallelujah, sa bawat isa. Gamitin niyo ako, Panginoon, Lord. Hallelujah, bilang daluyan ng pagpapala, Panginoon, para sa inyong karangalan. Hallelujah, para sa inyong kapurihan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Mula po dito sa lugar po ng Door of Faith Church, Abu Dhabi, sa pangunguna po ni Pastor Nervin. Amen. Sabi po sige po, buklatin po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 13 hanggang 16 po. Mateo chapter 5, verse 13 hanggang 16. Amen. Patungkol po ito sa asin at ilaw. Amen. Sa Hebreo po pala muna. Hebreo chapter 10, verse 23. At ang ating pong pamagat ng ating pag-aaralin ay Speak with Boldness. Hebreo chapter 10, verse 23 po. Amen. 10:23 hanggang 24. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. Sa verse 24, at ang ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Amen. Ulitin ko po, Hebreo chapter 10, verse 23 hanggang 24. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. At sa verse 24, at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Sabi po dito, dahil tinawag tayo ng Panginoon na isang haligi at sandigan ng katotohanan.
Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Dahil ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos ang kanyang salita para tayo yung magsilbing babala. Hallelujah. Para tayo magsilbing babala sa mga tao na hindi pa tumatanggap ng salita ng Panginoon. Amen. Para tayo yung magsilbing babala sa mga nasa kadiliman pa. Kaya sabi po dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sa 14 po muna. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako'y maantala ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ng haligi at sandigan ng katotohanan. Amen. Pinapaalala po ng ating Panginoon kung yung ating tungkulin bilang isang lingkod ng ating Diyos, bilang isang pinagkatiwalaan ng kanyang salita. Amen. Na tayo ay maging handa sa lahat ng pagkakataon para maibahagi at matayuan ng kanyang magandang balita. Amen. Sa anong sitwasyon. Dahil ang pananagutan natin sa Diyos, ang mga kaluluwa na mga nilalapit niya sa atin. Amen. Hindi ito para lang sa mga pastor, kundi para po ito sa mga nakaranas ng pagpapatawad at pag-ibig ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil tayo po lahat ay tinawag ng ating Panginoon para magbahagi, para ibahagi sa ibang tao yung magandang balita. Amen. Magandang balita na meron tayong pag-asa na kapag tayo ay nagpasakop sa ating Panginoon, pag tayo ay tumanggap ng kanyang pagtuturo, ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Sa pangalan po ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa Ezekiel chapter 3 verse 16. Sa Ezekiel po chapter 3. Ezekiel chapter 3 verse 16 po. Ito yung patungkol sa yung hindi natin paninindigan sa tungkulin natin. Amen. Sa katapusan ng 7 araw, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Sa anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Amen. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay at hindi mo siya binigyan ng babala o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Amen. Hallelujah. Kaya pananagutan po natin ang mga tao na inilalapit sa atin ng Panginoon. Amen. Yung mga katrabaho natin, yung pamilya natin, yung mga tao na napapalapit sa atin, maging yung mga tao lang na nakakasalubong natin sa daan, simpleng bagay na ma-approach mo sila sa pamamagitan ng kahit isang word of God lang. Amen. Ay magkakaroon po ito ng kapangyarihan sa kanilang buhay. Amen. Dahil sabi nga po ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen. Kaya purihin po ang Diyos. Sabi po sa Ezekiel chapter 3 verse 20, ito po yung hindi pagbibigay babala. Katulad rin po sa 16. Hindi pagbibigay babala ay pananagutan po natin sa Panginoon. Sabi po, muli kapag ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglagay ng katitisoran sa harap niya, siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya binalaan. Amen. Siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan, at ang matutuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Amen. Ito po ay
Katulad po sa atin sa mga kapatid po natin sa Panginoon. Amen? Bilang kapatid po natin sila sa Panginoon, meron tayong initiative para alalahanan, para i-rebuke, amen, para mahalin, amen, ang ating mga kapatid. Dahil kung tunay nating mahal ang ating mga kapatid, ay paalalahanan natin sila boldly, amen, ng salita ng Panginoon para magising sila sa katotohanan. Amen? Gisingin natin ang ating mga kapatid na papalihis na, amen, sa mabuting balita papunta sa dating pamumuhay. Kaya responsibilidad rin po natin ng ating mga kapatid. Amen? At sabi po dito, dahil ang kalalagayan nating mga tumanggap na sa katotohanan ng salita ng Diyos ay dahil ang kalalagayan nating mga tumanggap na sa katotohanan ng salita ng Diyos ay epektibo. Amen? Na kapag tayo ay nagsasalita na sa kanila, merong pagkilos. Amen? Sabi po sa Mateo chapter 5 verse 13 hanggang 16. Mateo chapter 5 verse 13 hanggang 16 po. Asin at ilaw. Amen? Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Hallelujah. Kaya wag sana umabot sa ganitong estado yung ating paglilingkod na napakatabang na natin. Amen. Na hindi na tayo kagamit-gamit sa ubasan ng ating Panginoon. Na sa halip na tayo ay pagpapala, sa halip na tayo ay gumagawa, kumikilos, tayo ay matabang, literal na hindi na tayo kagamit-gamit. Amen. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Amen? Kaya tayo po na mga lingkod ng Panginoon ay, hallelujah, tayo po na mga lingkod ng Panginoon ay pinagkatiwalaan po tayo ng salita ng katotohanan. Amen? Nakatanggap tayo ng salita ng katotohanan at meron din, accountable po tayo na ibahagi ito sa mga tao. Hallelujah. Hindi lamang po sa ating mga kapatid bilang paalala, kundi accountable tayo na ibahagi ito sa mga nangangailangan. Amen. Walang pinipiling tao. Amen. Kaya hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Amen. Kaya san man tayo mapunta, nasa trabaho man tayo, nasa iglesia man tayo, nasa church man tayo, or nasa ibang lugar man tayo, dapat nakikita sa atin yung pagiging Kristiyano. Amen. Hindi man lumabas sa ating bibig yung salita ng Panginoon, dapat nakikita sa ating pamumuhay yung reflection ng karakter ni Kristo, na kung saan nakikita sa ating pamumuhay yung kaamuan, hallelujah, yung kababaang loob, kabutihan, amen, pagpapasakop, amen. Kaya paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Amen. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Hallelujah. Isang paalala po ito para sa atin na nahihiya tayo na pangatawanan yung pagkatawag sa atin. Nahihiya tayo minsan na sabihin na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Amen?
Dahil ang unang impression sa atin ay mga weird, amen po, mga wala sa uso, mga makalumang tao, amen. Pero ang sabi po dito, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9 po. Hallelujah. Na dahil sa Kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan. Amen. Amen. Sorry po. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag. Hallelujah. Isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo bago pa nagsimula ang mga panahon. Amen. Kaya huwag nating ikakahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Hallelujah. Ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis tayo alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag. Amen. We are set apart from this world. Amen. Para tayo ay maging kasangkapan para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at para maging alipin ni Kristo, para maging isang ilaw dito sa sanlibutan. Amen. Para maging isang pagpapala, para maging isang refleksyon ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil kilala natin ang ating sinampalatayanan, siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng halaga na sa halip na iparusa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa halip ay hatol. Amen. Hatol na dapat ang igawad sa atin, pero ang ibinigay pa rin sa atin ay pag-ibig. Amen. Kaya sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 14, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. Amen. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong humarap nasubok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Subalit, iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat ito'y nagtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan. Amen? Hallelujah. Dahil tayo pong mga pinapanahanan ng banal na espiritu, nasa atin po dapat yung full control. Amen? Mula sa ating bibig, sa ating isip, sa ating mga naiisip. Amen. Meron tayo dapat na self-control sa anumang bagay, at kung ano man yung lumalabas sa ating bibig, ay yun yung laman ng ating mga puso. Kaya kung ano man yung nagiging buhay natin sa isang araw, sa isang linggo, amen, makikita sa ating pananalita. Amen. Kaya, subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat ito'y nagtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan. Amen. Sa halip na tayo ay maging pagpapala, sa halip na tayo ay nag-aakay ng mga kaluluwa patungo sa pagsamba sa ating Panginoon, ay madalas nakikijoin pa tayo sa trending sa mundo. Amen. Madalas nakakabahagi pa tayo sa kung ano yung uso, kung ano yung uso sa TikTok, kung ano yung uso sa Facebook, kung ano yung uso sa Instagram. Amen.
Hallelujah, na nakakalimutan natin kung ano yung purpose natin bilang tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. Tayo nga yung sandigan ng katotohanan. Kaya dapat tayo yung tumayo sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito, maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Amen. Lahat po tayo ay guilty dito sa verse na to. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Madalas naduduwag pa tayo. Amen. Madalas nahihiya pa tayo dun sa tao na sabihin natin kung ano yung bagay na makapagpapahamak sa kanya. Amen. Nasa halip na sabihin natin, nahihiya tayo. Amen. Nga, sabi po dito sa chapter 5, ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Amen. Kaya tayo po ay maging dapat seryoso sa ating tinanggap sa ating Panginoon. Dahil ang tinanggap po natin ay hindi po tinanggap mula sa tao lang, hindi po tayo tumanggap ng isang bagay na nasisira, kundi isang bagay na mahalaga, lubos na mahalaga na ang Diyos pa mismo ang bumaba dito sa lupa para tayo ay abutin. Amen? Ang Diyos pa mismo yung nag-alay ng kanyang sariling buhay para bayaran yung ating kasalanan. Amen. Para siya yung maging tulay. Amen. Para ma-redeem yung connection natin sa Diyos Ama na ngayon ay matatawag na tayong anak dahil sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya sa bawat isa po ay ginigising tayo ng salita ng Panginoon na tayo ay mga lingkod ng Diyos, mga tumanggap ng salita ng Panginoon, mga na born again na, mga tumatayo na sa iglesia. Amen. Isang paalala po sa atin na magsalita tayo sa lahat ng pagkakataon na nagmumula sa katwiran ng Panginoon. Magsalita tayo na maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon na sumuway, na magtuwid, manaway, mangaral na may baong pagtsatsaga at pagtuturo. Wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Kung paano natin mapapanindigan yung mabuting balita na ipinagkatiwala po sa atin. Amen. Dahil hindi po tayo naglilingkod sa tao. Hindi tayo naglilingkod sa trabaho. Amen. Hindi tayo pumapangalawa na lang po or pumapanghuli. Pero yung tunay na identity natin, tayo ay mga alipin ni Kristo. Tayo ay mga ambassador of Christ. Kaya kapag sinabi mong ambassador of Christ, nandoon yung malaking expectation sa atin. Amen. Na tayo ay dapat gumaganap sa ating tungkulin bilang mga alipin ng ating Panginoon. Amen. Pero sa tulong ng ating Diyos, sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, patuloy na pagpapakumbaba, patuloy na paglilinis, patuloy na pag-amin na tayo ay mahina sa harapan ng Panginoon, at pagsama ng kanyang salita, pagsama ng kanyang banal na espiritu ay makapagtatagumpay po tayo sa anumang mga challenges natin sa buhay. Hindi po challenges na mabayaran ng kung anumang pinagkakautangan natin, hindi challenges na para makagraduate yung ating mga anak sa school, kundi challenges po sa ating pananampalataya. Amen. Na sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita, ay magkakaroon po tayo ng katagumpayan. Amen. Kaya salamat po at purihin po ang Diyos.
At tayo po ay mananalangin. Nawa po ay napagpala po ang bawat isa. At salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kami lumalapit sa inyo, Panginoon, Lord. Papasalamat, O Diyos. Hallelujah. Papasako, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, sa inyong pag-ibig, Panginoon. Mabuti kayo, takila, Lord. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 Sa mga pagkakataon, O Diyos, na kami, Lord, ay naduduwag, Panginoon, para ipangaral ang inyong salita, O Diyos. Tulungan ninyo kami, Banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Bigyan nyo kami ng kalakasan ng loob, Panginoon, para maibahagi, Panginoon, ang inyong salita. Hallelujah. Magkaroon kami ng pag-ibig, Panginoon, sa aming mga kapwa. Magkaroon kami ng habag, Panginoon. Hallelujah. Sa magiging kahihinatnan ng mga tao, Panginoon, kapag sila'y hindi nakatanggap, Panginoon, kapag sila'y hindi nakarinig, Panginoon, ng Ebanghelyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil magmumula ang pananampalataya sa pakikinig, Lord. Ibukan ninyo yung aming bibig, Panginoon. Hallelujah. At huwag kaming maduwag, Panginoon, na hallelujah, na maisalita, Panginoon, kung ano yung nararapat, Panginoon. Hallelujah. Dahil kung hindi kami magsasalita, O Diyos, ay tunay na kapahamakan, Panginoon, ang naghihintay sa tao na hindi tatanggap sa inyong salita. Hallelujah. At tulungan nyo kami, O Diyos. Hallelujah. Having a thick skin, yet soft heart, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. At bunga ng inyong Espiritu Santo. Hallelujah. Ang aming hinihiling, Panginoon, sa kahit na anumang sitwasyon, Panginoon, na pagdaanan ng aming mga kapatid, bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, ay punuin ninyo kami, Panginoon, Lord, ng kagalakan, Panginoon, dahil buhay ang pag-asa, Panginoon, na aming pinagkatiwalaan. Hallelujah. Dahil balang araw, Panginoon, Lord, na kami inyong susunduin, pupuntahan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Para patunayan, Panginoon, at hindi kami mapapahiya, Panginoon. Hallelujah, na buhay ang aming sinampalatayanan. Kaya tulungan nyo kami, O Diyos, hallelujah, na palaging maging gising, Panginoon, maging aware, Lord, hallelujah, palaging tayuan, Panginoon, ang aming pagkatawag, Panginoon. Palaging mapuno ng inyong salita, na hindi manghina, Panginoon, dahil nalalapit ka na, O Diyos. Nalalapit ng inyong pagbabalik, Panginoon. Kaya tulungan ninyo kami, Lord, na huwag manghina, Panginoon. Hallelujah. Sa halip, Lord, magpakasigasig, magpakasipag, magpakalakas, Panginoon, Lord. Magpakatibay, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat po, Panginoon. Inaasa namin, pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang buo, ang aming buhay, Lord. Hallelujah. Wala kaming magagawa, O Diyos. Hallelujah. Dahil kami mahina, Panginoon. Mahina kami, Panginoon, Lord. Ikaw lamang, Panginoon. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, para makapagpatuloy dito sa mundo, Lord. Ngunit kung walang ikaw, O Diyos, hallelujah, wala kaming purpose dito sa mundong ito. Kung walang ikaw, Kristo, kung walang Kristo, Panginoon, na napako sa krus alang-alang sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah, kami mga patay, Panginoon, Lord. Kami mga walang halaga, Panginoon. Kami mga walang kwenta, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Kaya salamat po, Panginoon. Binigyan ninyo kami, Panginoon, ng kahalagahan. Hallelujah. Na hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga. Na hindi matutumbasan, Panginoon, ng kahit na anong kayamanan, kahit na anong karangalan, Panginoon, na matatagpuan dito sa mundo. Hallelujah. Kaya tulungan nyo kami, Lord. Ipaalala ninyo sa amin, Panginoon, na hallelujah, maging grateful, Panginoon, Lord. Hallelujah. Dahil kami mapalad sa lahat ng mapalad. Hallelujah. Dahil ang Diyos na pumili sa amin ay Diyos, hallelujah, na hindi gawa ng tao. Ang Diyos na pumili sa amin ay Diyos, hallelujah, na may kakayahang magbigay ng buhay at may kakayahang bumawi ng buhay, Panginoon, at humatol, Panginoon, Lord. Hallelujah, ang Diyos, Lord, hallelujah. Hallelujah, na mabuti, makapangyarihan, mapag-ibig, Panginoon, mapagpatawad. Hallelujah. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, O Diyos. Hallelujah.
sa pag-aaral na ito, Panginoon. Nawa ang mga salita, Panginoon Lord, na aming pinag-aralan, O Diyos, ay maging paalala, Panginoon, sa bawat mga kapatid, Panginoon, na nanghihina, Lord, sa paglilingkod. Hallelujah. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Hallelujah. Na nawawalan na, nanghihina na, Panginoon, Lord. Hallelujah. Tulungan ninyo kami, Panginoon. Palaging ipaalala ninyo sa amin, Panginoon, Lord, na kami mahalaga, Panginoon. Hallelujah. Na kami ng aming halaga, Panginoon, ay matatagpuan sa inyo. Kaya salamat po, salamat, Banal na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos Ama, hallelujah. Wala kaming ibang itinataas, wala kaming ibang idinadakila, hallelujah. Hallelujah, dahil mabuti kayo, Panginoon. Hallelujah. Wala kaming ibang tinuturing na Diyos, wala kaming ibang sinasambang Diyos, hallelujah, kundi ikaw, Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Wala kaming ibang hinihiling, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kundi samahan ninyo kami, Panginoon, sa aming huling lakad, Panginoon, dito sa mundong ito. Hallelujah. Sa huling hininga ng bawat buhay ng mga tumanggap sa inyo, ay samahan ninyo kami, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, ng may pasasalamat, paghiling, Panginoon, buong pagtitiwala sa aming Diyos. Hallelujah. Sa aming dalangin, Panginoon. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, aming Diyos. Amen. Amen. Praise God. Salamat po. Isang pagpalang gabi po sa bawat isa. God bless po.